Isa siya sa mga artistang hindi kailangan sumigaw para mapansin. Sa bawat eksena, sapat na ang isang tingin, isang linya o isang emosyon para tumatak sa manunood. Siya po si Sue Prado, isa sa pinaka-respetadong karakter-aktres sa Pilipinas na nagbigay buhay sa napakaraming papel sa pelikula at telebisyon. Mula indie films, horror movies, historical films hanggang primetime teleserye, napatunayan ni Sue Prado na kaya niyang gampanan ang kahit anong role. Bida man o kontrabida, mahirap man o mayaman, mapagmahal na ina o matapang na babae, lahat po yan ay nagawa niya ng mahusay. Kaya sa video na ito, balikan natin ang makulay at kahangahangang career ni Sue Prado sa film at television. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Kulita sila sa itsura ng anak ko. Ma, Nagsimula ang kanyang film journey noong taong 2007 sa pelikulang Abadeha Neo Ethic Rock Cinderella, kung saan ginamit pa niya ang pangalang Marisa Sue Prado. Dito pa lang makikita na handa siyang sumabak sa kakaibang proyekto. Sinundan ito ng No Way Out noong 2008 bilang Gina at Manila Skies noong 2009 bilang Diana. Unti-unting binuo ang pangalan sa industriya sa pamamagitan ng seryosong pag-arte. Sa taong 2011, naging bahagi siya ng critically acclaimed film na Thelma bilang Marie, isang pelikulang tumatak dahil sa lalim ng kwento at husay ng cast. Sa taong 2012 naman, lumabas siya sa horror film na Corazon, ang unang aswang bilang Concha. Patunay ito na isa siyang versatile actress dahil kaya rin niya ang suspense at horror genre. Ba't bagat na gat kayo sa kanya? Nako, yung korason na yan, bago pa yan pumunta dito. Sa 2013 naman, sumali siya sa award-winning film na Barber's Tale bilang Rosa. Isa ito sa mga pelikulang nagbigay pansin sa galing ng mga supporting actors at isa si Sue Prado sa mga umangat dito. Noong 2014, pumasok po siya sa iconic horror franchise na Shake, Rattle and Roll 15 sa segment na Flight 666 bilang Norma. Sa 2018 naman, naging abala siya sa dalawang pelikula, sa Rainbow Sunset bilang Nina Kasi dito, sarado rin kasi yung isip mo sa sitwasyon ni Papa at saka ni Ninong. at Aurora bilang Mrs. Amado. Ang Aurora ay isa sa kilalang horror drama films ng panahong iyon. sige pa pang pupunta dito. Sa 2019 naman, napanood siya sa Dagsin bilang Grace, isang emotional at seryosong pelikula. Mga idolo, isa po sa mga pinakamalaking pelikulang nasalihan niya ay ang Gomborza noong 2023, kung saan ginampanan niya ang Teodora Alonso Rialonda, ina ni Dr. Jose Rizal, isang napakahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Huli nating alagaan. Sa 2024, lumabas siya sa Your Mother's Son bilang Sarah at sa How to Stay a Nepo Baby na muling nagpakita ng kanyang pagiging relevant sa modern cinema. Last year, 2025, naging bahagi siya ng international project na Elsewhere at Night o Ailurs la Nuit, isang patunay na ang talento niya ay kayang sumabay sa global stage. Ipinakita nito na handa siyang sumabay sa pagbabago ng entertainment industry mula TV hanggang streaming platforms. Si Sue Prado ay hindi lang simpleng aktres, isa siyang tunay na alagad ng sining na nagbigay ng buhay sa bawat karakter na kanyang ginampanan. Maaaring wala na po siya ngayon, pero mananatili ang kanyang legacy sa bawat pelikula, teleserye at eksenang iniwan niya sa puso ng mga Pilipino. Kung saludo ka sa husay ni Sue Prado, comment down below ang paborito mong role niya. At of course, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga iniidolo nating artista. Maraming salamat po sa iyong panonood. So paano? Ingat po kayo. Anak, parang sinabi mong pangit ako. Pangit ang lola't lola mo.